Hello, what's up? This is Scottman back again for another Ask Scottman po tayo kung saan ito po ang segment ng channel na to kung saan pwede po kayo mag-iwan ng mga questions nyo dito sa YouTube comment section, Facebook comment section, or sa Facebook group natin na comment section, or even sa TikTok pwede rin po kayo mag-iwan din ng mga questions, and then pag nahanap ko, tingin ko magiging useful para sa lahat, saka po natin sasagutin sa isang video gaya nito. At yeah, boring din po ito kasi ganito po mag-present, boring. Hindi po kasi ako komedyante at entertainer, so expect na parang teacher lang yung nagsasalita na boring, nakakaantok. But anyway, ilalatag ko na po yung mga questions, and if interesado kayo, you can stay. If not, okay lang po, pwede na po kayo mag-move on sa ibang channel. Now, for the first question, galing kay Boss Christoph channel, ask ko lang, ano mas better at ano improvements ng dalawang Wi-Fi preferences na to, DHCP at static? Magandang tanong yan para sa mga marunong dyan mag-setup ng Wi-Fi router pero hindi na alam ang difference ng dalawa. Bibigyan ko to ng hanggat maaari, hanggat kaya ko, simpleng paliwanag lang. Ang difference ng dalawa, advantages and disadvantages nila. Okay? Next question is galing kay Boss Ziger TV. Ask ko lang po, effective po ba yung mga Phone Master Security Cleaner, etc. na built-in sa phone pag nag-clean? Kasi ako, pansin ko, lalong nabilis, malobat. Yes, maganda. Actually, nasagot ko na to noong 2019 pa yata yun, or 2020, but let's see. Mukhang matagal na yun at wala na nanonood ng video na yun. This one, i-refresh natin yung inyong mga utak. Galing kay Boss Jovel1546. Sana makagawa ka ng mga iPhones, usapang iPhones naman to, na worth it pang bilhin ngayong 2024 onwards. Kasi yung iba, hinahype lang para makabenta ng mga second-hand units. Okay. Actually, maganda yan. Maganda yan. Sige, pag-usapan din natin yan. And finally, galing kay Boss Heferian Figura. Jefferian o Heferian Figura. Pasensya na, boss, kung hindi ko mabasa na maayos ang pangalan mo. Ang tanong niya is, cover mo, boss, mga kadalasan na nagiging issue ng mga phone brands. Issue ng mga phone brands. Bad experience sa Poco na malas sa unit. Siguro kung nalaman ko yon na may boot loop issue, dead boot issue yon sila, di na ako bibili nun. Malaking tulong yon sa mga bibili, boss. Yeah, malaking tulong to actually. Pero syempre, ang i-share ko rito is yung self-observation ko rin. Kasi yun nga, member nga ako ng mga groups ng mga brands. And syempre, nag-observe din ako doon ng mga problems nila at issues nila. And syempre, yung mga na-experience ko rin ng mga nagpapaayos at nagre-reklamo sa side ko naman. So, basically, these are my personal observations and experiences. Kung iba yun sa inyo, okay lang po na sabihin nyo sa comment section. Basta iwas lang po tayo sa pagiging toxic. Okay? Now, ready ka na? Let's start. So sa unang tanong, galing kay Boss Christoph channel, ask ko lang, ano mas better at ano improvements ng dalawang Wi-Fi preferences na to, DHCP versus static? Okay, sa mga hindi po aware, itong DHCP static is makikita lang po ito sa router settings. Okay, ang IP address na binibigay, these are both IP address, DHCP IP address and static IP address. Yes, itong IP address na binibigay nila is local lang po. Okay, hindi po ito yung identity or kung saan pag gusto kong i-hack, pagka nakita yung IP address mo, malalaman nila kung nasaan ka. Hindi po ito yon. Ito ay IP address lang para sa router lang. Local lang po ito na IP address. Iba po yung IP address ng device na ginagamit natin, na smartphone, PC, laptop, tablet. Iba po yung IP address na yon. This one, IP address lang to sa router. Okay? So, ang difference ng dalawa is, yung DHCP is yun yung default na setup ng router na ibibigay sa'yo nila Globe, Smart, Converge, yung ISP, ika nga. Ito yung default. Automatic po kasi ito. Hindi mo na kailangan i-setup. Usually kasi sinesetup na ito ng nagkakabit na mga technician ng mga ISP na pupunta sa inyo. So basically, hindi mo na ito problema. Okay? Ko-connect mo na lang sa through password sa Wi-Fi. Matik, yun na yun. Yun yung DHCP. And basically, best talaga ang DHCP for personal use lang. Yung hindi ka naman advanced user, wala kang alam sa pagsisetup ng mga network, DHCP talaga ang bagay sa'yo. Okay? Static is manual naman. Kabaliktaran ng DHCP na automatic, the static IP address ay manual. Ikaw mismo ang magsisetup kung ikaw ang may-ari ng router, or ito yung mga sinesetup na mga IT nyo sa mga companies, mga admin nila, IT admins nila sa mga factory, yan, basta yung nagsisetup ng network. Ito yung best static. Doon mo gagamitin ang static address. Para sa mga servers, yun. Static address are for servers and remote. Why? Unang-una kasi sa DHCP, dahil nga automatic siya, another feature ng DHCP is nagpapalit-palit siya ng router na binibigay sa smartphone mo. Like ngayon, kunwari 192.168.1.2 ang
IP address mo, bukas makalawa, or depende sa setup ng router, pwede siya maging 192.168.1.3. So, hindi naka-fix, hindi permanent yung IP address na binibigay sa'yo ng router mo. Understood? And hindi kagaya sa static, pwede siya maging permanent, depende kung papalitan mo or nung admin ng network nyo yung naka-designate sa'yo na IP address. Again, ulitin ko, yung difference ng dalawa, DHCP is automatic yung IP address na ina-assign sa smartphone or device mo. Static, manual po na inassign yung IP address sa smartphone mo. Yes, DHCP para lang po sa mga personal use at sa mga hindi maalam talaga mag-setup. Static ay for advanced user kasi ima-manual mo siya ng setup. Ngayon, ano ang mas better sa dalawa? DHCP actually for personal use kasi dahil nga nagpapalit-palit siya ng IP address, hindi ka agad hahack. Yun yung for personal use. Pero yung feature na yun ng DHCP na nagpapalit-palit niya ng IP address is hindi pwede sa server. Remember na ang server ay dapat fix yung address. Like kunwari, alam mo kasi like 192.168.1.2. Lumipas man ng maraming buwan, kung alam mong 192.168.1.2 yan sa router network mo, pwede mo siyang i-access. Ngayon, kung naka-DHCP yung server mo, pwedeng hindi na yung number na natatandaan mo or hindi na yung IP address na natatandaan mo. Kaya pwedeng hindi mo na siya ma-access ulit bukas makalawa or next month or sa sunod na buwan. So, yun yung difference ng dalawa. Mas secure ang DHCP pero mas convenient naman ng static pagdating sa remote type na mga trabaho. Okay? So, anong user ka ba, Boss Christoph Channel? Anong user ka ba? Ikaw ba ay personal user lang na wala ka namang minamanage na server, wala ka minamanage na printer sa network, wala ka minamanage na mga storage or NAS storage sa network? Anong klaseng user ka ba? Okay? So, for most people, for most users, yung mga general users lang na wala namang alam or hindi advanced users, pwede na po sa inyo ang DHCP. Huwag nyo na pong pakialaman yung static settings. Alright? Now, for those advanced users, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo. Kung alam nyo kung paano mag-setup ng static IP address, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa kung ano, para saan at kung paano yung gagawin. Marunong na kayo eh. Alam nyo na naiintindihan yung static. But for those DHCP, kung DHCP user kayo at wala kayong alam sa pag-setup ng router, stick lang kayo sa DHCP. Mas okay na po doon. Yun lang talaga ang bagay sa inyo. Pang remote use lang kasi ang static IP address. Okay? Yun yung best scenario. Although, yes, pwede mong gamitin ang static kahit hindi for remote use, pero yun yung difference ng dalawa. Okay? So, saan ka? Kung hindi ka advanced user, DHCP. Kung advanced user ka, alam mong ginagawa mo, marunong ka sa remote access, sa mga network, sa mga router na yan, static. Okay? Now, I hope nasagot ko yung tanong mo, Boss Christoph Channel. Lipat tayo sa susunod na tanong kay Boss Zigger TV. Sir Rene, ask ko lang po, effective po ba yung mga Phone Master Security Cleaner, etc. na built-in sa phone? Okay, mga Phone Master, no? Pag nag-clean kasi ako, pansin ko lalo na bilis malobat. Yes, nasagot ko na to before at sasagutin ko ulit ngayon at same pa rin ang sagot ko. Hindi ko po nire-recommend na gumamit kayo ng mga Phone Master, mag-install lalong-lalo na sa Google Play Store. Pero kung built-in na, usually hindi na siya pwedeng tanggalin. And pag tinanggal mo, minsan is pwedeng mag-cause ng boot loop or problem sa performance ng smartphone. Yun ay yung mga built-in na. Kapag ginawa ng brand is ginawa niyang system, application na system. As in, kahit mag-factory reset ka, nandun pa rin. Kapag naka-fix na yung cleaner na yun, wala ka magagawa. Hanggat maaari, wag mo na lang i-activate lahat ng features niya. Wag mo siyang i-on, wag mong i-click kasi once na in-on mo yun, kinlik mo yung in-open mo, mag-uumpisa na siyang mag-function, lahat ng features niya gagana na, which gagamit na po ng RAM, ng CPU power, and of course, domino effect, pati battery. And of course, dahil ginagamit na lahat niya yung mga resources mo, possible na maging cost ng pagbilis malobat, pagbagal, pag-frame drop, and even worse, pag-overheat ng smartphone mo. At sumasabay pa siya habang nag-gaming ka. Yun yung bad effect. So again, kung built-in na, hayaan nyo na lang. Huwag nyo i-on. Pag factory reset nyo, hayaan nyo. Huwag nyo pansinin. Huwag nyo i-click. Kasi once na kinlik nyo yung mga features na yan, yung cleaner na yan, is binigyan nyo na siya ng go signal na mag-function. Kung hindi nyo po i-on from factory reset, or kunwari kakabili nyo lang, hindi nyo siya in-open, okay lang yun. Gagana siya sa minimal state niya. Minimal resource demand niya na state. Which means, mababa lang ang magiging konsumo niya sa resources nyo, battery, so on and so forth. Pati signal. Actually, gumagamit din niya ng internet. Kumakain din niya ng internet sa background. So that is why, kung built-in na, hayaan nyo na lang. Pero kung balak nyo lang, gusto nyo lang maglagay, kukuha kayo sa Google Play Store, wag nyo pong gagawin yun. Yes, wag po. Kasi, ikakabagal lang po yun ang phone nyo at hindi naman talaga sila effective. Not effective. Sorry to say. Parang dinagdagan nyo lang ng trabaho ang smartphone nyo. Alam nyo bakit? Kasi dahil
kailangan niyang i-monitor lagi na malinis ang smartphone mo. Kunwari ko na i-optimize siya ang smartphone mo. Paano niya i-optimize yun? Kailangan siya rin patakbuhin ng chipset at RAM. Para gumana siya, gagamit siya ng chipset at RAM. So, ino-optimize niya yung smartphone mo, pinapatay niya yung ibang mga, pinapatay niya yung ibang mga apps and games sa background, pero siya, gumagamit din ng RAM at CPU sa background. So, counterproductive, di ba? Parang nangyari, i-off niya lahat, pero siya, running pa rin. At gumagamit pa ng internet. Solid. So, that is why mas mabilis ka naman malulobot ang smartphone mo. Mag-overheat, so on and so forth. Yung frame drops pa. So, don't install kung balak nyo mag-install. Pero kung built-in na, huwag nyo na lang i-activate. Para naka-minimal state lang siya. Konting-konti lang ginagamit niyang resources ng smartphone mo. I hope nasagot ko kahit paano ang tanong mo, Boss ZRGV. Sa susunod na tanong kay Boss Jovil1546. Sir, sana makagawa ka ng mga iPhone na worth it pang bilhin ngayon 2024. Makagawa, I believe, ang tinutukoy niya dito is makagawa ako ng list ng mga iPhone na worth it pang bilhin ngayon 2024 onwards. Okay, that's a good idea actually para na rin sa iba. I believe magiging helpful ito. So, kung bibili kayo ng mga iPhones ngayon, kung ang purpose nyo is gagawin siyang daily driver, wag po kayong bibili ng iPhone 10, yung iPhone X, iPhone 10 pababa. Okay, unang-una kasi alam ko, hindi na talaga sila officially supported ng Apple for major updates. I believe mga security patch na lang natatanggap nila and sobrang dalang. And lately yata hindi na yata nakakatanggap. I'm not sure kasi wala na ako dito mga ganong iPhone. iPhone XR, I believe huling taon niya na ngayon para makatanggap ng official update, and sa mga susunod na mga updates is parang mga minor patches na lang. So, hindi ko na i-recommend na bumili kayo ng iPhone XR. So, iPhone XS, iPhone XR, I wouldn't recommend na sa list ko na isama pa siya. Hindi na siya, laglag na siya. On the other hand, yung pinaka-minimum na pwede nyo nang bilhin na tingin ko pwede pa is iPhone 11. Kasi ang iPhone 11 po is hanggang 2025 pa ang official support niya. Okay? Yun nga lang, given na 2019 pa yata siya, so expect na yung mga battery niyan is palyado na rin. Pero kung willing naman kayong gumastos para magpagawa ng battery, papalitan siya ng mas maayos na battery, at may kilala kayong marunong, magaling gumawa ng mag-replace ng battery ng iPhone, yung legit talaga, marami naman pong legit yan, go. Kasi kung usapang camera din naman, maganda ang camera talaga ng iPhone. Not for gaming, especially the 11, of course, the 11 series, hindi ko na i-recommend na for gaming. Although yes, makakapaglaro naman kayo, pero yun nga, overheating na rin yun. At saka mas papapabilis yun lalo na masira ang battery nun. So, iPhone 11 minimum. Then, iPhone 12 go, 13, 14. Pero if you can afford, may budget naman kayo, kahit pa paano. Hindi nyo afford yung iPhone 14 pataas, 15, so on and so forth, iPhone 16. Kung afford nyo naman ng going iPhone 12 to iPhone 13, go! Kasi minimum na iPhone 11 means yun na yung pinaka-weak, pinaka-least na I can recommend na bibili nyo. Pwede ang iPhone 11, but if you can go higher, 12 to 13, and even 14 and 15, of course, 15 is brand new na nga pala. So, 12, 13, 14, yan, go for it. Pero, pinaka-minimum na talaga iPhone 11. Okay na po yun. Kahit anong version yan, iPhone 11 base or Pro version, okay lang. Basta yun, iPhone 11 hanggang 2025 pa kasi ang official support nila. Goods pa yan. Pero yun nga, iwasan nyo na yung 10R, 10S, and pababa. Mga na sila, alam ko, security patches na lang natatanggap nila. And anytime from now, baka hindi na din sila makatanggap ng kahit patch na lang, patch updates. Anyway, sa may mga iPhone 10R, 10S, iPhone 10, iPhone 8 dyan, ano pang natatanggap yung updates at kailan yung huling natanggap yung updates? Gusto ko rin malaman. Curious ako kasi wala na akong hawak ngayon dito ng mga ganong smartphones. Yeah. Anyway, I hope naging informative ito kay Boss Jovil1546. Ang sunod na tanong, lipat na tayo kay Boss Jefferian Figura 8059. Ito naman, cover mo boss, mga kadalasan na nagiging issue ng mga phone brands bad experience sa Poco na malas sa unit. So, meron siyang bad experience sa Poco. Siguro kung nalaman ko yun na may boot loop issue, dead boot issue yun, sila di na ako bibili ng malaking tulong yun sa mga bibili boss. Okay. So again, these are my personal observations, personal experience sa mga kliyente rin and so on and so forth. So, at saka yung mga nare-report din sa groups ko. Kasi alam niyo naman, may Facebook groups din ako. Sa mga gustong sumali, iwan ko po ng Facebook group ko ay nasa video description. Iwan ko doon. Hanapin nyo na lang. So yan, issue. Start tayo kay Vivo and Oppo. Pagsamayan natin yung dalawa kasi magkapatid naman yun and halos identical lang naman talaga sila. Magkaiba lang ng pangalan ng mga software. At saka, yeah, same company lang po sila. Kung di po kayo aware, Vivo and Oppo are sister companies lang. So, actually, ang issue ko lang sa kanila is
most of the time overpriced, pero syempre hindi yun yung tinatanong niya. Ang usual na issues lang ng Vivo at Oppo is yung overpriced. Kasi madalas, ang baba ng specs nila, not really very good for gaming, pero laging maraming nagsasabi na hindi daw madaling masira ang Vivo and Oppo. Yung mga nagsasabi nun, I believe, is hindi kasali sa Vivo group at Oppo group. Yung mga nagko-complain doon. Meron din po sila mga boot loop from time to time. Isang quick search lang sa Google, actually may mga issues din talaga ang Vivo and Poco. So, yun. Hindi lang talaga siguro kasing ingay ng mga Poco at saka mga Xiaomi, tsaka mga, ano ba? Yung mga talaga nakikipag-away. Tingin ko kaya hindi lang ganun kaingay yung mga issues ng Vivo at Oppo is dahil hindi naman sila palaaway talaga lahat, karamihan. May mga palaaway din pero hindi lahat. Hindi kagaya sa mga Poco, Xiaomi, Infinix, mga Realme, mga palaaway yung mga yun, nakikipag-away. Kaya ito lang yung iniisip is mas maraming sira yung mga yun. Mas may ingay lang talaga yung mga users nila. Mas mayayabang. Mayayabang at mga ganon. Pero lahat po ng mga smartphones may issue din. Try nyo kasi tumambay sa mga Facebook group ng mga Vivo and Oppo. Yung mga lalo yung matataas ang member count. Yan, makikita nyo, hindi rin naman talaga perfect ang Vivo and Oppo. So, pero at least, I believe na ang Vivo Oppo is yung mga pinaka-least na may issue. Pinaka-least. Kung sasabing walang issue, pinaka-least lang, pinaka-mababa ang numbers ng reported issues. Which is good. Okay? Now, going naman tayo sa Realme, issue naman sa Realme is yung mga updates. Napapansin ko lang, especially dun sa mga entry level nila ng mga brands, yun. Lalo yung Narzo 50 nila na sobrang mura. Yan, ang daming reklamo na nung nag-update, wala na, lalo nang hindi consistent daw yung gaming nila sa ML. Yung signal daw, laging delay na, so on and so forth. Tapos, mabilis na daw malobat. Iba, nag-bootloop na, or hindi. May mga reports ako na nakita actually na hindi na daw gumagana yung kanilang smartphone, na stuck na lang sa logo sa Realme. So, yeah. Beware sa mga mahilig mag-update dyan at hindi ko naman alam kung anong pinaka nakaka-excite sa pag-update. Gayong wala namang features na nadagdag. Madalas, hindi ko sabing lagi, pero madalas wala naman na feature na nadagdag. Security patches lang naman. Excited na excited. Kung kailan napakaganda ng performance ng smartphone, i-update, tapos magre-reklamo. Tapos sisiraan na yung brand na ginagamit nila kasi nga, tinanggap nila yung update. Ano ba yung na-expect nyo? I'm not sure kung aware kayo o narinig nyo na yung tinatawag na law of obsolescence. Yeah. Kailangan consistent na nasisira ang mga consumer products. Otherwise, titigil ang ekonomiya ng buong mundo. Yeah, kung hindi nyo po alam yon, i-research nyo. May mga videos na dyan na may mga proof pa nga. Totoo yung law of obsolescence. And common sense na lang. Kahit huwag na kayo mag-research Common sense na lang. Imagine nyo kung hindi na nasisira ang mga smartphone, mga appliances natin. Di hindi nakikita ng tuloy-tuloy ang mga companies, diba? Kung hindi na masisira ang phone at forever na siya magiging useful, forever siyang tatanggap ng kahit mga bagong games, imagine niyo, diba? Siguro bigyan natin yan ng hiwalay na video. Sino may gusto? Kung gusto niyo yung bigyan natin ng hiwalay na video yan, ang dedicated video, ang law of obsolescence, comment section nyo lang. Yeah, pagbibigyan ko kayo dyan. Medyo madugo-dugo rin yan. Kailangan ko rin na bigyan kayo ng mga proof dyan para hindi nyo naman sabihin na gawa-gawa ko lang. Pero kung interesado talaga kayo, gawa natin ng video yan. Now, tuloy natin yung topic. Sa iQOO naman, gawa po siya ng Vivo. Siya po ang gaming. Last I check, yun ang tawag talaga sa iQOO brands. Yeah, iQOO. Gaming brand ni Vivo po yan. Okay? Sa mga hindi nagsasabi na hindi yan gaming phone. Nakalagay sa website nila. Pakita ko sa inyo. The iQOO is also a performance-focused sub-brand giving more importance to build and market their phones for gaming and other performance and intense tasks. Sa mga hindi po nagsasabi na gaming ang iQOO, dahil kinumpare ko siya sa Red Magic, anong tawag nyo rito? Okay? And mismo dito sa iQOO Global, iQOO Malaysia, iQOO is committed to becoming the brand of choice for consumers who value powerful performance and ultimate gaming experience. Gaming. Diba? So, yeah, it's a gaming brand. Ang problema ko sa iQOO naman, actually, 2 thumbs up ako sa iQOO. Pero meron silang isang feature na hindi ko nagustuhan lang. Isa lang to. Yung delay ang notifications. Real talk, delay talaga notifications nila. And no matter na anong gawin ko, like inilalak ko sa recent yung messenger ko. May mga times na it works, pero kapag ka matagal mong hindi ginamit, like 30 minutes mo nang hindi ginamit, binitawan mo yung smartphone mo, wala pinipigilan niya pa rin na maging on time yung notification. Mag-work lang ulit na nilagay ko siya sa lock,
yung kapag gamit ko na ulit yung phone, magiging on time na yung notifications sa text man yan or sa chat. Pero most of the time talaga, notification delay. Kahit anong gawin ko, tinanggal ko na rin siya sa battery optimization from optimized to unrestricted. Ibig sabihin, hindi na siya pakikialaman ng battery optimizer. Ganun pa rin, nadidelay pa rin. So, kung bibili kayo ng iQOO for camera and for gaming, yes. But using it as a daily driver kasi gusto nyo siya sa chats, gagamitin rin sa chats, may experience yan. Yeah. So I wouldn't recommend kung yun ang gagamitin nyo. I believe best si iQOO for a second phone. Not really a backup phone, more like a second phone. Kasi talaga delay siya sa notifications. I don't know. Masyadong aggressive po yung battery optimizer para matagal malobat yung smartphone. Inasasacrifice yung real-time notifications, which is minsan, syempre, may mga times na importante ang mga chats natin, especially kung business or loved ones ang kausap natin. Diba? Software issue lang yan. Pwede yung i-fix ni iQOO anytime. Pero yun nga, 1 year na mahigit akong gumagamit ng iQOO, going 2 years na, pero hindi pa rin. Andun pa rin yung issue na yun. Even with the last na review ko, ganoon pa rin. Ayun pa rin ang issue niya. So, yun. Pero, again, don't get me wrong. Gaming and battery life, even camera, yes. Si iQOO po ang nag-o-offer ng mga pinakamurang selections ng ganong, kung yun ang hinahanap mo lang sa smartphone. Gaming, battery, and camera. iQOO. Pero, notifications, down. Now, going naman tayo sa Poco and Xiaomi, pag-isahin na natin. Yeah, the problem with Poco and Xiaomi is traidor yung kanilang mga software updates. May mga times na, like ngayon, tahimik naman ulit. Walang issue, walang bootloop software. So, pag tinatanong ako, may issue po ba ngayon ang Xiaomi and Poco? Wala po sa ngayon. Lagi ko nilalagay yung sa ngayon. Okay, so far, wala. Wala pa. Ang dami na kasing times na ginawa ito ni Xiaomi and Poco. Yung pinakahuli is yung nung migration, kasagsagan ng migration ng MIUI to HyperOS. Yung mga nag-update, tumanggap ng update sa MIUI pa rin for the last time is nabootloop pa. Poco yata, if I'm not mistaken, Poco F6 ang naapektuhan. Something like that. Although hindi naman siya naging break, pero syempre, bootloop is bootloop. And hassle is hassle. And mahirap pong pagkatiwalaan si Xiaomi and Poco. Kahit ano pong pagtanggol nyo ang gawin dyan, nandyan na po yan. Record na po yan eh. And recently, actually, ang issue naman na nakikita ko, although minor naman na to, is yun nga daw, mas mabilis na uminit tsaka nawala daw yung 120 FPS sa ibang mga games sa update ng Xiaomi and Poco. Diba? Medyo, yeah, minor. Possible na fix pa yan. Pero may tiwala ba kayo kay Xiaomi and Poco na i-fix nga ba talaga nila agad yan? Agad? Siguro i-fix someday, but hindi agad. Usually, hindi agad. Medyo, and nakakatuwa din naman sa Poco and Xiaomi is recently mas active sila sa updates. Which is good. Pero sana nga lang talaga is wag naman nila samahan ng maraming bugs, and worst case scenario is bootloop. So yun. Pero pagdating sa mga offerings ng hardware and camera, ang ganda ng ino-offer kasi ni Poco and Xiaomi. Hindi ako papakipokre ito. Maganda po talaga ang mga offerings ni Xiaomi and Poco, lalo sa Poco series nila at yung mga 20 to 30,000 na mga offerings nila. Actually, Poco F6 na nasa 18,000 to 19,000 is very good din. Very good din. Pero yun nga lang, nandun na yun, nakaakibat na. And hanggang ngayon, hindi pa rin nila malinis-linis yung pangalan na yan na bootloop. Kung willing kayo maka-experience ng hindi sobrang nakakabutas na bulsa na experience sa smartphone, Poco, Xiaomi, very good po yan. Pero nandun yung disclaimer na wag po kayo masyadong magtitiwala. Buy Poco and Xiaomi at your own risk. Yes. Software ang issue ko kay Xiaomi and Poco, yung kanilang updates. And speaking of updates, ganoon din po sa Itel, Infinix, and Tecno. Pagsabayin na natin yung tatlong yan kasi isa lang naman talaga sila. So, yun. Yeah, the software, wala namang masyadong bootloop issue. Konti lang ang nakikita kong bootloop issue sa Transsion, ika nga ng brand. Yes, wala nga silang bootloop issue, pero nandun naman yung mga issues nila na yun nga, bigla na lang nagka-frame drops, nawawala fingerprint. Napaka-common po niyan. Kaya inulit-ulit ko tong words na to, itong phrase na to, nawawala fingerprint, nawawala yung stability ng game, so on and so forth. Kasi paulit-ulit ko rin naman nakikita. At every time na may nag-update, may parating na update, may dumating pala na update sa Transsion ng mga smartphones, is may bago na naman magre-reklamong batch ng mga users. Yeah, that's reality. So in a way, I can say na pareho sila ni Poco and Xiaomi, ang Transsion brands. So,
what's my best advice? Huwag po kayo mag-update. Kung alam nyo maganda na experience nyo, stable naman, masaya naman kayo sa experience, sa performance ng smartphone nyo, sa Transsion, and even with Xiaomi po, kasama na natin, huwag na po kayo mag-update. Yeah, I know, for security reasons. Pero, i-research nyo nga kung gaano kataas ang percentage ng mga users na nasiraan ng smartphone dahil hindi na nakatanggap ng update at versus sa tanggap pa rin ng tanggap ng update. Mas marami pong users na kontento dun sa, at masaya at hindi nagrereklamo kasi yung phone nila hindi na nakatanggap ng updates. Kasi ang problema na lang nila para masira yung smartphone nila is kalumaan or aksidente. Yun na lang reason para masira ang smartphone nila. Wala pong report na na-hack ang smartphone nila. Kasi sasabi yung security reasons. May nabalitaan na ba kayo? Or of course, meron yan malamang. Pero gaano karami ang nabalitaan nyo na nagre-reklamo na yung phone nila, maliban sa walang update, yun yung reklamo nila, walang update eh. Pero aside from that, anong reklamo nila? Bakit nasira ang smartphone nila? Kalumaan lang. Pero yung tanggap ng update hanggang ngayon, sa Transsion, sa Xiaomi Poco, every time na nakatanggap sila ng updates, may bagong batch ng reklamo, may bagong batch ng dissatisfied na mga customers. Yeah, that's the truth, that's reality. Kung ayaw nyo maniwala, magbubulag-bulagan kayo kasi fanboy kayo ng mga brand na binanggit ko, wala akong magagawa dyan. Pero sana hindi nyo maranasan yung ganyang aberya. Para hindi nyo marinig sa utak nyo kapag sinabi kong, I told you. Tsambahan yan eh. And napakataas ng porsyento ng tsamba sa mga brands na ito. Like I said, ang ganda ng mga offerings ng mga brands na to. Pero wag nyo na lang sanang i-update. Kasi sobrang baba lang ng porsyento ng mga nagkakaproblema dahil hindi naka-update kaysa nagkakaproblema kasi update ng update. Real talk po yan. Okay? Nagpapa-hype kayo sa mga updates na yan, ng mga vlogger na sinasabi na mag-update kayo, taas ito 7 years update, 100 years update, wow. Pero gaano karami ang nagrereklamo ba sa mga wala na update? Ang reklamo lang nila, wala na pong update. Yun yung pinakareklamo nila. Pero yung mga nakakatanggap pa ng update, say po ba tumanggap ng update? Nung in-update nga, paano po ibalik sa lumang version? Pa-tutorial naman po, ganito. Tapos, okay, iba, magmumura, magra-rant, ganito. Tapos, pag nag-rant sila, aawayin sila ng mga may-ari ng same na phone pero hindi nagka-problema. Sinisiraan mo lang yung ano. Parang ini-invalidate nila yung experience ng tao. Kawawa naman, di ba? But anyway, yun. Then, Samsung. Samsung is, may problem naman ako sa Samsung sa updates din. Kasi nga, nagkakaproblema sila minsan sa performance and even sa camera actually. Hindi nga maganda actually yung cinematic video effect ng Samsung, itong latest na update. I don't know why. Pero hindi yung pinakamalaking problem ng Samsung. Ang pinakamalaking problem ng Samsung ay yung green line. Kasi talamak pa rin po siya hanggang ngayon. Actually, naka-join ako sa isang group. Pakita ko sa inyo saglit. Dito sa Green Line Samsung Club. May club na ang mga green line sa Philippines. Meron silang 7,000 na members and as you can see, ito, may mga malala dito na mga post. Ayan, this one. S20 Plus, S21 FE. What is this? Samsung A73. Ulala. S22 Ultra. Yes. Yeah, law of obsolescence ulit. Pansin nyo. Sony, ito may mga Sony na halo pala dito Sony, DTI. Tadta rin natin ng complaint sa DTI ang Samsung. Ito, hour ago. Oh, kita nyo? And then ito pa sa mga comment section, green line, nice. Green lines. Ganda Mukhang 4-5 na lang daw. Green line ulit. Nakapag-update na ba ang lahat? Dahil sa update daw. Pero may video po ako niyan, hindi po lang update yan. Updates are triggers lang, I think. Sa panoorin nyo, iba ko yung link sa video description or hanapin nyo na lang dito sa channel yung specific topic ko about Samsung green lines. So, yan, the problem with Samsung is the green lines talaga. Major problem nila. So, kung bibili kayo, meron akong dito na awa talaga ako sa kanya kasi S24 tsaka S23 Ultra. Parehong Ultra, S24 Ultra, S23 Ultra. That means 1 year to wala pang 1 year na mga units, may green line na agad. So, palala po ng palala ngayon ang mga apektado ng law of obsolescence na yan para magpalit agad kayo ng phone at para umusad na ekonomiya. Ano pa? iPhone naman, ang problem naman sa iPhone is, actually, kung di nyo po alam, ang mga display ng iPhone ay Samsung din. So, medyo prone din po sila sa green line. May mga nakita rin ako
sa iPhones ng green line issue kasi nga gawa po ni Samsung din ang kanilang display. So, siguro pinaka-concern ko lang naman sa iPhones is yun nga, yung battery niya tsaka yung thermal management medyo mababa. Although malalakas ang chipset ng iPhones, yun nga lang, parang hindi ganun ka-reliable yung kanilang thermal management at battery. Talagang mabilis mag-degrade. Yeah. iPhone 13 na yung pinaka-best battery technology nila. And after that, back ulit sa dati na mabilis na ulit mag-degrade. Itong iPhone 14 Pro ko, wala. Kusa siyang nababa kahit di masyadong ginagamit. Huawei. Problem with Huawei naman is wala naman masyadong problem sa Huawei except walang Google. So kung mabubuhay ka ng walang Google sa smartphone mo, go with Huawei. Siguro ang pinaka-problem ko lang sa Huawei is pagka yung mga budget smartphone nila, mga below 15K na mga smartphones nila, is parang sinasadya nilang bumaba yung quality ng camera. Same with Honor. Parang sinasadya nila na same lang din naman ng camera lens, same lang din naman ng software, or similar at least, or hindi nagkakalayo, pero parang tigpa 5,000 pesos yung quality ng camera nila and sobrang aggressive sa beautification. Yeah, sa processing. And another problem ng mga Huawei is most of their units walang 5G. Kasi nga hanggang ngayon, sakop pa rin sila ng embargo. And limited lang po yung mga units nila na merong 5G, if I'm not mistaken. Same with Honor. Although yes, hiwalay na company si Honor, pero hiwalay nga ba talaga? I'm not really sure kasi parang maybe it's just my conspiracy theory head, pero hiwalay nga ba talaga? Anyway, ano pang brand na hindi ko pa nababanggit? Pixel. Yeah. Pixel phones is mostly gawa din ni Samsung eh. Yung chipset nila gawa ni Samsung. Display nila gawa ni Samsung. So, prone din sila sa green line sa observation ko. And may mga nabasa ako na sobrang baba ng integrity ng, yung tibay ng build ng mga pixels. Ito lalo itong mga curved na mga series nila. Kaya siguro sila lumipat nito sa iPhone 9. Kung aware kayo na available na po ang iPhone 9, lumipat na po sila sa box type. Parang iPhone. Mukha na silang iPhone talaga ngayon ang Pixel, yung Pixel 9, kasi para sa integrity yata, para mas ma-improve na integrity, kasi sa curve talaga ang baba po ng integrity ng build nila, madali pong masira. So iPhone 9 I believe is an improvement para sa build quality. So yeah, yun ang pinaka-issue lang, and yun nga, may green line din pa naka sa Pixel. And siguro ang pinaka-weakness lang ng Pixel ay yung kanilang performance. Talagang camera lang talaga sila nagpo-focus, although pwede ka pa rin mag-game, pero performance is masyadong prone sa overheating at hindi rin ganoon kaganda ang total overall performance ng mga pixels. And finally siguro yung Nothing. Sa Nothing naman, actually tuwan-tuwa ako sa Nothing ngayon. Okay? Active sila sa mga updates at yung updates nila hindi nakakasira ng phone. So that is why lately mas nire-recommend ko ang mga Nothing kaysa sa ibang mga brands. Siguro ang issue ko lang sa Nothing, at least dito sa Nothing 2A ko, is yung kanilang, wala silang sariling app for gallery, which means hindi ganun kabilis po yung performance ng kanilang pag-process ng images sa camera. Although maganda yung camera, not the best camera pero maganda na rin. The problem is yung wala pa rin sila hanggang ngayon sariling gallery app. Sa susunod na Nothing OS nila is ma-fix na nila yan. Pero overall, maganda experience ko sa Nothing. Naghahanap ako ng butas para maiba to sa kanila, pero sa ngayon wala pa. Ang ganda pa ng experience ko sa Nothing na brand. So yun, kung mayroon pa akong hindi nabanggit na brand na nakaligtaan ko, pakisabi na lang sa comment section. Baka try ko i-cover sa next. Pero yung mga naalala ko ngayon, Lenovo, yeah. Lenovo, problem, ganun din. Notifications din ang issue ko sa Lenovo Y700 at din sa Y70 ko dati. At yung sobrang bagal nilang i-fix yung problem sa Messenger. Inaabot ng 1 taon bago nila na-fix. So, software updates din ang problem ko sa Lenovo. Yeah, that's my problem sa Lenovo. Pero wala naman na silang smartphone na i-release. So, yeah, tablet na lang yata at saka mga laptops and PCs maybe. Pero good thing wala na naman sila sa smartphone market. Yun na yung Y70 na yata ang pinaka-last. Yun na yun. Anyway, I hope naging informative to kahit paano itong pag-uusap natin. Although mahaba, I know, sinabihan ko naman kayo sa umpisa na boring ito. But if you want to hear me out, yung stock knowledge ko para dito sa mga to is, ito po yan. I hope kahit paano nakatulong sa inyo. And kung nagustuhan nyo lang naman, I hope consider mag-subscribe, like, and share. Ang ganito na lang. Iwan lang po kayo ng mga questions nyo sa comment section. Try kong mamili ng magiging helpful para sa nakararami, not para lang sa iyo lang. Gusto ko yung para sa nakararaming tanong. And if napili, diretso shoutout na rin sa next video. Okay? So hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.